Eto, marami ang bumilib kay Casimero dahil ninockout daw ang kalaban. Kahapon pa tong video na to ni Casimero eh. Kung ganito lagi ang ka-sparring ni Casimero, tingin ko hindi niya mapagandaan ng todo si Luis Nery. Kasi ibang-ibang galawan ni Luis Nery kumpara dito sa mga kalaban ni Casimero. Kailangan talaga mag-invest din si Casimero ng sparring partner na kayang gayahin yung galawan ni Luis Nery para mapag-aralan talaga yung mga galawan nito. Pero ang maganda kay Casimero, kumpiyansa siya na kayang talunin si Luis Nery. Kung matatandaan, ganyan din kakumpiyansa si Casimero noon laban kay Yonosuke Kameda. Pero ano ang nangyari, na-outback siya ni Kameda at natalo sa decision. Okay lang matalo kay Kameda dahil hindi naman malaking pangalan yun. Pero dito kay Luis Nery, importanteng laban ito kay Cuadro Alas. Kaya kailangan talaga seryosohin ni Casimero ito, paghandaan ng matindi. May bali-balita nga kung hindi pa rin okay ang Kyrgyzstan, baka ilipat sa Japan ang laban ni Casimero. May balita din na iurong ang laban niya sa buwan ng May. Kaya abangan po natin ang official announcement mula sa Kameda Promotion. Sa ibang banda, muling nagarap Tyson Fury versus Makbudov. Sabi ni Tyson Fury ayaw niya magaya kay Anthony Joshua na minalit ang kalaban niya dati na si Daniel Dubois. Para kay Tyson Fury may lakas at magaling din si Makbudov. Kaya hindi raw niya ito maliitin na kalaban. Kapag masingitan ng solid si Tyson Fury, magrogi, pwedeng katapusan na niya. Pero malaki ang tsansa pa rin na mananalo dito si Tyson Fury. Pagdating naman sa co-main event, bakbakan ni Conor Benn versus Regis Prograis. Sabi ni Prograis, ipapakita niya kay Conor Benn na hindi sila magka-level. Naging 2-time world champion na si Regis Prograis, samantala si Conor Benn, hindi pa raw siya naging champion. Kaya patunayan daw ni Regis Prograis na nagkamali ng pinili si Conor Benn. Samantala sinabi naman ni Conor Benn, wala siyang pakialam sa mga sinasabi ni Prograis. Pagdating daw sa laban nila, kapag nasuntok na niya ito sa bunganga, alam na niya ang sinasabi. Kaya abangan po natin yung co-main event na yan dahil matinding laban din. Kinall out din ni Conor Benn itong WBC. Mag-utos na raw ng mandatory laban kay Ryan Garcia. Ito na lang ang inaantay ni Conor Benn mula sa WBC. Ipag-utos ang mandatory challenger. Kaya magandang pukbukan din yan laban kay Ryan Garcia. Sa ibang banda naman, Canelo Alvarez balik training na ulit para sa kanyang pagbabalik ngayong September. Si Christian Mbili na may hawak sa WBC ang posibleng kalaban ni Canelo Alvarez. Pero sabi nga ni Hamza Shiraz, gusto niyang makalaban si Canelo sa kanyang muling pagbabalik. Pero syempre hindi agad nilalabanan ito ni Canelo dahil malakas si Hamza Shiraz. Delikadong kalaban yan sa super middleweight. Kaya sigurado mamimili muna si Canelo sa alam niyang kayang talunin. Samantala, pambansang kamama ni Pacquiao, sinabi ang kanyang paboritong boksingero. Sabi ni Pacman sa ngayon, ang pinakapaborito daw niya ay ang kanyang sarili. Pero ang pinaka best of all time niya, walang iba kundi si Muhammad Ali. Who's your favorite boxer now? Now? Myself. Akala ko ang paborito ni Manny Pacquiao si The Monster na Oye Inoue. Dahil meron siyang sinabi dati sa kanyang interview na gustong-gusto raw niya itong si The Monster Inoue dahil nakikita niya ang sarili niya sa kanya. Sa ibang banda naman, number 6 na ngayon si Wonderboy Martin sa IBF rankings. Meron niya dyan, number 14 si Yokiniro Oguni. Maganda rin masubukan si Wonderboy kay Oguni.